Hi guys! Finally, after simula start ng Monday hanggang kanina, Thursday ngayon. So, nasa DR ako for BP monitoring or baka nagle-labor ako for preterm. Di naman, bumaba naman yung BP ko and all, naging normal. Yan. Yan. Nandito na ako sa ward. May kasama na rin ang finally. Yung asawa ko. Kaya maliligo na ako maya-maya. Imbes na fit to work, pina-admit ako ng OB ko. So, ito guys, dahil may pre-eclampsia tayo. Ayan. 3:15 na. More on tulog ang ginawa ko. Since Monday until kahapon sa DR, or labor delivery room. Yan, tulog-tulog. Dito, bumaba si Javi. Yossi, kinaya pa ako. So, nanonood lang ako. First time ko ulit makahawak ng cellphone. Nanonood lang ng YouTube. Relax lang. So, yung movements ko kasi, pag naglalakad ako, patayo, papuntang CR, bawat kilos ko is tumataas o dumodoble yung, yung BP ko. So, yun lang. Yun lang yung problema ko, guys. So, hindi ko alam. So, pinapaayos na sa amin yung health ko. So, wala pa kasi yung ID kong maliit. So, hindi ko pa siya nakukuha sa CNO or Chief Nurse Office. Hindi ko alam kung meron na ako. So, let's see. Pero, tatanong ko na lang din siguro mamaya sa NOD or nurse on duty kung paano if wala pa akong ganung ID. May ID ko malaki lang. So, wala naman naka-indicate doon na pag-ibig number. So, pag-ibig number ko, okay ba na ibigay ko? So, yun. Kasi nga, yung for employee or infirmary, hindi, puno na yata. So, kaya dito ko dinala sa Pay 1. And, Pay 1 naman, usually, ginagamit ng mga empleyado dito sa Ceres. Pag, ayan, nalaman nyo na kasi nag-work ka. Pagka empleyado ka. So, privilege namin na gamitin yun dito. Since bago lang ako, so alam mo naman, pag bago tayo, wala tayong karapatang gamitin pa mga privilege na yun, yun ang sabi nila. Pero syempre, government tayo, privilege natin gamitin yun. So, ayan, papunta-punta lang dito yung mga doctor and nurse to check me. Yung wala pang kumukuha ng blood sugar ko and BP ko at all. So, ayun, baka mamaya, check yung BP ko at sugar ko. Let's see. So, yun naman lang. Hindi ko alam. So, bukas po kasi daw mag-round si Doc. Sana bukas, after the mag-rounds, makauwi na kami. At least doon sa bahay nakapag-bed rest ako. So, manang Aida lang naman talaga ang stress sa buhay ko doon sa bahay. So, anyway, yun lang. Before end the video, ito lang po yung room. Malapit siya sa nursing. Yan, ito yung kama for bantay. Ito yung kama ko. Yan. Tapos yan, may cabinet. And then meron ding refrigerator. Yan. Ito yung food namin. KFC. Simula kaninang maga. Yan. Tapos ito yung hospital food. Pinaalis ko yung isda nandun o. Ayun, nandun o. Ayun. Mukha siyang T-Rex. Hindi ako makain, hindi ko kilalang isda, guys. Yan, ito yung room. Hindi naman kailangang i-tour. Tapos, ito yung oras ng pag-inom ko ng mga gamot na kailangan. Ayan. Hi guys, 11:15 in the morning. It's Friday. And dito ko sa hospital pa rin. 4 days na ako. 4 days na. So, bumaba si Happy. Bumili na akong makakain. Nagtataas, baba pa rin yung baby ko as usual. So, yun. Hopefully, naging okay na ako. Pauwi na ako. Kahit na lang sa bahay magpahinga. So, ayun. Update lang. Yan. Maswera pa rin ako. Kasi anytime na tumaas yung BP ko ng 160 pataas is tuturukan nila ako ng gamot through IV. Pero sa ngayon, oral-oral lang muna. Ayun, tis-tis lang sa crackers, tinapay. Sugar ko goods naman. Okay guys, 5:32 na.
So, wala yung OB ko. Hindi ko alam nasan siya somewhere. Pero yung mga resident and other doctor ko ang pumunta. So, yung OB ko talaga yung main na magdidesisyon kung kailan ako discharge. Pero, dapat na i-maintain ko yung 130 to 140 na BP. So, ito yung aking ulam from hospital. Ayan. Galunggong yata to. Hindi ko alam kung machado menudo, chicken, and 1 banana. Okay.